Makakausap natin si San Juan City Mayor Francis Zamora live dito sa studio. Welcome Good evening, sa Mayor. Welcome to BNC. at sa Politico Nightly. Welcome, Mayor. At pangalawang beses mo na yatang mag-guest dito, ano? Yes, Dexter. Una sa lahat, maraming salamat sa pag-imbita. Ivy, nice to meet you. Nice to si meet you, Medyo Mayor. yung na-meet ko previously. Yes, second time na po natin na-imbitahan sa Politico Nightly. And I'm very excited to be back here. At Mayor, ano yung pinakamalaking proyektong inaasahan ng San Juan mula dito sa historic LGSF ng 2026? Okay, just to give you a background, ano ho ba yung LGSF? Ito yung Local Government Support Fund na for the first time nga po, natama po yung binanggit ni Executive Secretary Ralph Recto. First time po na magiging ganito kalaki ang pondo ng LGSF. And ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. talaga pinaparamdam sa mga LGUs ang empowerment. No? Mismong si Pangulong Marcos ako nagsabi nito that he will empower LGUs. So ito na nga ho yun. Ang pondo po ay ida-download na directly to the local government units. Now, when it comes to infrastructure projects, dati po kasi ang mga lungsod gaya ng San Juan at karamihan sa mga lungsod, pati yung mga bayan sa ating bansa, umaasa talaga sa DPWH dahil hindi naman kaya on their own magsagawa ng ganito mga infrastructure projects. So, for the first time, the-download na ng pondo. Kung meron man nakakagawa ng mga malalaking infrastructure projects ito yung mga malalaking at mayamang mga lungsod lamang. But most LGUs in the country really cannot do this on their own. So, sa tanong po ninyo, ano ho ba ang priorities namin? Number one, ang aming ospital, ang aming San Juan Medical Center. Isa po sa mga pwedeng pagpilian sa menu kasi ay ang pagsasayos ng ospital. Halimbawa, ang ating procurement ng medical equipment, kasama po yan. Pwede ho rin tayo magtayo ng mga multipurpose buildings, mga sports stadiums. Pagdating naman sa mga LGUs sa mga probinsya, pwede ho sila magtayo ng mga farm-to-market roads. No? So there is a menu that is being finalized by Malacanang and the DBM. Kung ano yung magiging final menu po, yun ang pwedeng pagpilian pagdating ho sa mga proyektong ibababa sa ating mga lokal na pamahalaan at kasama ho dyan yung mga social services po natin. Ayun. Dito sa Metro Manila, dahil kayo po yung chairman ng Metro Manila Council, ano po yung napag-uusapan yung mga alkalde? Para at least kahit papano, yung budget na nakalaan dyan ay talagang tulad nung sabi nga ng Pangulo, dapat maramdaman ka agad. Yes, actually, depende ho yan sa needs ng LGUs. No? Kasi tulad kami, anong focus ko ang aming San Juan Medical Center? Maring ang ibang lungsod po, iba naman ang kanilang prioridad. Kaya meron hong tinatawag na menu itong FALGU. The FALGU is the Financial Assistance to Local Government Units. So there is a menu that we can choose from and depending on our priorities, yun po ang aming implement. Sir, yung menu, is this organized by the DBM? Yes, actually... Ano po yung nandun sa menu bukod sa hospitals and Actually, classrooms? mahaba ho yung menu, no? Pero fino-focus natin sa mga high-impact projects, so such as yung ating multipurpose buildings, ang ating mga hospitals, medical equipment, mga roads, electrification, yung solar lights, kasama ho yan. Yung binanggit po ninyo, Ivy, na classrooms, hiwalay pa yan. So, yung empowerment is there. Bakit? Kasi itong LGSF, hiwalay pa ho yan dun sa pondong ibababa naman ng DepEd sa LGUs. Itong pondong ito, again, for the first time, pwede nang ang LGU mismo ang magtayo ng mga silid-aralan, mga gusali. No? Dati ho kasi, again, umaasa po tayo sa DPWH. About 3 weeks ago, So sa LGSF kasama doon yung mga classroom? iba pa ho budget. siya. Actually, LGSF is separate from the classroom Na construction budget? fund. Yes. Oo, kasi may budget nga ang DepEd na nilaan. 60 billion po ang budget for classroom construction. 57 billion naman for LGSF. Yes. At ito nga ho, can I just share about the process for the classroom construction naman? About 3 weeks ago, we hosted the Mayor's Dialogue in San Juan, wherein 242 city and municipal mayors from all over the country attended. So mismong si DepEd Secretary Sani Angara at si Senator Bam Aquino, na chairperson po ng Committee on Basic Education sa Senado, sila po ang nandun at pinaliwanag ang proseso. So napakasimple lang sa totoo lang. No? Letter of intent from the LGU, patunay na merong kapasidad na magtayo ng infrastructure project, patunay na kayang alagaan ng tama ang pondong ilalaan sa LGU, at yung lugar kung saan po itatayo ang mga silid-aralan na ito. So once you submit all of these requirements and upon the evaluation of DepEd, makita na lang
pumasa ka sa lahat ng kanilang criteria, the next step is the download and ho kayo ng pondo. Di tulad dati, lahat kami naghihintay sa DPWH. Oo, So, kasi just depende sa imagine. DPWH kung gagawa ng proyekto doon sa inyong lugar. Pero ngayon, ang LGU na mismo, kung nakita niyang kailangang magdagdag ng classroom doon sa maliit nilang paaralan, pwede silang mag-submit sa DBM. Sa DepEd po yan. Yes, iba oo, naman sa po DepEd. ito. Yes, sa DepEd. So, just imagine po, there are close to 1,500 municipalities in the country. 149 cities. Kung sabay-sabay ho kaming lahat, no? Itong mahigit na 1,600 ang LGUs, kung sabay-sabay kami magtayo ng mga silid-aralan versus ang DPWH mag-isa nagtatayo, just imagine, gaano Yung karaming backlog, classrooms po ang ating magagawa year after year. No? At yung backlog na 166,000 classrooms, unti-unti nating mahabol po yan. So kumbaga po, the government is now divulging more power and authority to the local government. How do we ensure transparency and accountability na talagang mapupunta sa mga priority projects yung pera? Ivy, anong kaibahan ng mayor? Ang mayor po, araw-araw nandun kami sa lungsod namin. Ang aming mga constituents, at any point, no, they can see, meron ba talagang tinatayong classroom? Substandard ba ito? Within standards ba? Multo ba yan? Di ba? Kasi everyday nandun kami. Yun yung difference namin mga mayors. Kasi anytime, no, our constituents kasi, Mayor, nakalagay dito sa activity or project design, dapat ganito kalaki ang silid-aralan. Ito ang bilang, no? Ito ang sukat. Pag makita nilang hindi tugma yon doon sa dapat disenyo ng proyekto, agad-agad pwede kaming sitahin. And again, with all of these controversies coming out now, no? Mulat na ang tao sa kalokohan ng iba. No? So kitang-kita na ano yung paraan na ng dadaya, ng loloko. So madaling sitahin eh. And of course, kami at the end of the day, we will be accountable. Bakit? Kasi dinownload sa amin yung pondo. Unlike before, DPWH ho yan eh. Sino nagpapabid? DPWH. Sino nagpo-procure? DPWH. Sino nag-release ng pondo? DPWH. Ngayon ho, kami na mismo sa LGUs. So we will be accountable because the funds will be downloaded to our LGUs. Kami ho ang magpapabid out yan. Yes. Kami ang magmamonitor ng implementation yan. So mas accountable po kami. Susugat ko lang yung question ni Ivy, kaugnay dito sa accountability. Dahil yung CMPD o yung Construction Material Price Data ng DPWH, ito ba ipapatupad din? Gagamitin din ng LGU o DPWH lang? Kasi di ba si Pangulo, pinababaan niya yung mga pricing ng mga construction materials. Ito ba yung pricing na susundin ng mga LGU din? Sa Yes, bawat lugar? ang DepEd ho, let's talk about the classroom. So, meron silang prescribed standards and amounts sa susundin. And of course, after all of these controversies sa DPWH, no, yung pricing sa lahat ng mga procurement, sa lahat ng mga construction ay kinokorek nga. Dati nga ho kasi, ang DPWH ang kumaga standard pagdating sa Oo, yung pricing. sa kanilang CMPD, yes. But nakita nga ho natin sa lahat ng mga nangyari nga. No? So you will really see that the prices will go down because of all of these controversies. You know? So, Or baka maaring mas mababa pa doon sa CMPD ng DPWH? well, meron hong ano yan. Kumbaga, again, since it will now be locally bidded out, no? Susunod tayo syempre sa anumang standards ang binibigay po sa atin. Tandaan niyo po, meron tayong local COA na nagbabantay po sa atin. At meron din naman tayong mga mamamayan natin na araw-araw pwedeng silipin yung mga proyekto na ito habang ginagawa. Opo. Sir, yung infrastructure scandal pumutok noong 2025. So ngayon, 2026, gaano po kalaki yung gap o kakulangan pagdating sa classrooms at hospitals since you mentioned na hospital talaga yung priority sa San Juan? Okay, sa classrooms, honestly, konti lang po ang gap namin. No? In the past few years, marami po tayong naitayong mga classrooms, mga buildings. No? At yan naman po ay hindi ganong kalaking problema sa amin. Ang gap namin is about 70 plus classrooms only. Once we're able to fill this gap, magkakaroon na kami ng single shift na sa lahat ng aming public schools. At yun po ang aming layunin, no? Magkaroon ng single shift. Yung hospital naman po ay talagang year after year pinagsusumikapan ho nating paglaanan ng pondo. In fact, when I started po in 2019 compared to now, ay napakalaki na ho ng naitaas natin pagdating sa budget ng hospital. Ngunit hindi pa rin talaga kayang punuin lahat because again, it's not just the hospital we have to fund. We have to fund so many other things when it comes to our daily management of the city. So ito ang papasok na
local government support fund kung magkano ho man na magiging share ng San Juan kasi wala pa hong final Wala pang allocation. Yes. Kung ilang percentage. LGSF. oo. Yes, there's still no final allocation per city. But remember, the LGSF will be divided amongst the provinces, the cities, and municipalities, pati Yeah. po ang barangays. So just imagine gaano karaming LGUs po yan all over the country. No? So kung magkano yung magiging final amount namin, ay ilalaan po namin yan sa aming San Juan Medical Center. Pero paano, Mayor, natin matitiyak na hindi na mauulit yung tulad ng mga nangyari nung nakaraan, yung misuse ng pondo? Well, okay, again, dapat talaga maraming managot dito. Oo. Dapat talaga matuto ng eleksyon yung mga sangkot sa mga anomalya. You know why? Kasi alam nyo, nagkakaroon ng generalization, nabasa na sa gobyerno ka, magnanakaw ka, corrupt ka, which, I mean, I would like to say na, di naman po lahat ng nasa gobyerno ay masama. No? Ngunit ang perception ng tao ay gano'n. And understandable. Kasi nga ho, itong mga anomalyang to, grabe talaga. At saka, yung amounts that we're talking about are really, kumbaga, unimaginable, di ba? So, dahil nga ho na nangyari na ito, no? Dapat tayong nasa gobyerno, ipakita natin na hindi tayo katulad ng iba. Ipakita natin na tapat tayo, maayos tayo, at kung man pondo po ang nilalaan sa atin, gamitin natin ang wasto. At the end of the day, we will face the public, especially during elections. Diba? Huhusgahin mo kami kung naging tapat ba kami, naging maayos ba kami sa aming mga tungkulin at sa paggamit ng pondo. So, ako po, honestly, I can say, sa San Juan, wala pong ghost projects, wala po tayong anumang anomalya, at maayos po ang ating mga proyekto. In fact, silipin niyo ho ang ating makabagong San Juan National Government Center. Tunay namin pinagmamalaking building. Halos lahat ho ng major activities ng national government, dun po ginagawa. And every time we are there, pag ako nagsasalita, sinasabi ko, ito ay isang halimbawa ng isang magandang DPWH project. So hindi naman lahat talaga ghost project o substandard. Yeah, I've been there, Mayor, twice ata. So sa mga taga San Juan po, when can we see results? Since wala pa pong any additional information from DBM kung kailan at gaano kalaki yung pondo per municipality and city? Well, ako ho, again, I'm excited na ma-download na nga ho sa amin. Naghihintay ho kami sa Malacanang kung kailan ho ba talaga ang proseso ng pag-download po sa amin. But then again, I would like to commend the President. No? Naka-anim na meeting na po ako sa Malacanang in the last few months. The first was with the President himself. Si Pangulong Marcos mismo with Executive Secretary Ralph Recto at saka yung mga league heads. At tayo pong National President ng League of Cities of the Philippines. Kasama natin noon si ULAP President Governor Dax Cua, ang Union of Local Authorities of the Philippines. Andun din po noon ang ating League of Provinces of the Philippines National President, ang League of Municipalities of the Philippines National President, pati ang Liga ng mga Barangay National President. So talagang sinisiguro ho ng Malacanang na ang mga league heads ay nandun upang kami naman po ang magbaba ng impormasyon sa aming mga lungsod, mga bayan, mga lalawigan at mga barangay. So again, it's the first time we're feeling this kind of empowerment. Dahil talagang yung pondo ay bababa sa amin. Pinapagkatiwalaan po kami ng Pangulong Marcos. At sabi ko sa mga kapwa-mayors ko, pakita natin, kaya natin. It's our time to shine. Correct. Tulad nung sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, doon sa mga opisyal ng BIR kamakailan, siguro po pwede rin to sabihin natin sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan, pati sa barangay, na kapag sila ay gagawa ng hindi maganda o masama, isipin muna nila na sila ay nakasuot ng dilaw na t-shirt na may nakalagay PDL. Alam niyo, again, pinapagkatiwalaan po kami ng aming mga mamamayan. Ako po, I will never do anything that will destroy our name, our reputation. Nung panahon pa ng father ko po, Congressman Noni Zamora, long-time congressman of San Juan, up to now na nandito po ako. Kailanman hindi ho kami nasangkot sa anumang anomalya, pagnanakaw, korupsyon. So ito'y bagay na alagaan po namin. No? And I would like to finish my term as mayor. Third term ko na po ngayon. No? Patapos na po ako. By June 30, 2028, 9 years na po ako. So I would like to finish my 3 terms as mayor na wala akong pinoproblemang mga kaso, na makukulong, di ba? Kasi mas masarap yung pakaramdam na nakakalakad ka kahit saan, na hindi ka nahihiya, na sisigawan ka sa magnanakaw, corrupt, di ba? Kumaga, iba yung pakaramdam na yun, it's priceless. Yes. Yung peace of mind na meron ka. Mayor, magkakaroon po ba kayo ng parang transparency portal like our departments, agencies, para masiguro na yung pera na pupunta talaga sa mga proyekto? Yes, actually kami, lahat naman ho ng
procedures na pinapasunod sa atin, ginagawa po natin yan. So, again, San Juan has always abided by all rules and regulations. So, wala ho kami nagiging problema when it comes to our procurement, sa mga bidding po natin. And what's important is people see the projects. No? Go to San Juan. Imbitahin ko kayo. Makikita nyo, nandun yung mga proyekto. Nararamdaman ng ating mga mamamayan. Nakikita po nila, napapakinabangan. At ganun po dapat. No? We will be building 34-story 4PH buildings this year simultaneously. Dalawang gusaling pabahay po yan. Parehong 34 floors po yan. Isipin nyo. Both units This combined, year, 2,300 units na po yan. So, sunod-sunod ang mga proyekto, nakikita po ng aming mga mamamayan. At again, every 3 years we are validated. Nakikita naman ng tao yan. Pag nakita na lang, nagnanakaw kami, masama kami, hindi kami nagtatrabaho ng mabuti, at any point, pwede naman kami palitan agad. Di ba? Ngunit hanggang ngayon, nagpapatuloy naman po ang tiwala ng San Juan po sa atin. Isang mabilisan na lang, Mayor, sa 2028 ba, sa batasan na ang inyong pag-opisina? Ay, sa ngayon po, I'm Level up. just focusing on my third term. Marami akong gustong tapusin itong parating na 2.5 years. No? So I'm really focused on finishing everything. Again, yung public housing po natin, yung flooding problem. No? I'm hoping to be able to build a few more pumping stations to make sure na mawala na po ang pagbaba sa San Juan. At of course, yung aming San Juan Medical Center. No? So, yan pong tatlong yan ang aking focus in the next 2.5 years. Well said. Maraming salamat Thank you po, San so Juan City much, Mayor Mayor. Francis Zamor. Sige po.